Umamin na ang chairwoman ng Committee of Appropriation na may blanco nga. Naku po, panoorin nga natin itong pag-amin kasi nung una, tumatakas-takas pa to eh. Oh. Nung nabuo na yung script, ayun na. Nung nabuo na script, eto na ho. At nakasagot na po siya. Pakinggi ha. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. Giit pa niya, kahit may mga blanco ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si John Anda. Totoong may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget na ipinasa ng Kongreso. Totoo na merong blanco sa BICAM report. I therefore conclude, PRRD is not a liar. Diba? Sinasabi naman kasi natin, pakinggan nyo muna. Huwag kayong sagot ng sagot. Pakinggan nyo muna yung sinabi ni Duterte. Ano ba sinabi ni Duterte? Diba? BICAM report. Ano sinabi ni Ungab? BICAM report. Kasi sabihin niyo walang pinirmahan ng blanco si Pangulong Marcos sa GAA. BICAM report nga eh. Tatanga-tanga lang ba? BICAM report, hindi GAA pinag-uusapan din eh. Abay, walang niya naman eh. Abogado, hindi alam. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo, Acting Chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. But we do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM at ni-ratify ng Senado. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustment. Ang dami mong palusot. Tinatanong lang naman kung may blanco, yes or no. Yes or no, sagot, madam. Mr. Chair, May I move to contempt Representative Stella Kimbo for not answering the question in yes or no? Bago! May I move for her contempt? Contempt inside her artista ban? Bago! Hey! That are needed as a result of amendments ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget. Ano lang, minemorize na lang daw. Kahit daw may blanco, tukoy na yung budget. Ibig sabihin, memorize na nila. Wag na lagyan yan. Nandito na yan eh. Kahit blanco yan, alam namin ng budget niyan. Gag. Ano to? Grabe ito ha. Ang ano nyo ha. Ang lupit ng memory nyo. Memory or my ecstasy. Grabe, ang tatalino ninyo ha. Talagang memorize ninyo kung magkano ang kukunin ng mga congressman ha. Papirmahan ng BICAM members ang BICAM report. Otorisado raw kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay correction sa Pwede ba yun? Anak ng wewe. Pinag-usapan nyo, diniliberate nyo, tapos technical group naman pala mag-fill in ng mga numbers na nandyan. Hindi pwede yun. Ay, nang palusot yan. Madam! Huwag mo nang ipalusot. Hindi, kasi ito dito, klaro talaga. Malinaw na malinaw. Inamin niya may blanco. Ngayon, ang sinasabi niya, kahit blanco yan, alam na ng mga congressman at saka yung mga membro ng BICAM kung anong amount ang nakalagay dyan. Napakalaking katarantaduhan yun. Pangalawa, aside from memorize na nila yan, sila po ay inahayaan na lang nila yung technical group ang mag-sign, maglagay ng mga numero. Hindi pwede yan. Hindi pwede. Napaka-importante niyan. Alam nyo ba, may kwento nga dyan yung pagpiprint. Yung pagpiprint ng para kunwari from BICAM report, ipiprint na para maging ipapapirma na sa presidente. Binabantayan ng todo. Sobrang bantay na yan. Bakit to, kanyo? Kasi nga,
Magkamali lang, magiging illegal na. Magkakaroon lang ng discrepancy. Magkamali lang ng konti. Magkamali lang ng period, kama. Napaka-importante niyan. Talagang budget yan eh. Hindi yan pwedeng, hindi, bahala na yung technical group. Yan ngayon ang palusot ni Kimbo. Di ba? Yan ang mahirap pagka, di ba? Nagpapalusot talaga eh. Hindi, ako mga kababayan sinasabi ko na sa inyo. Lalo na may mga kabit dito Pag nagpalusot talaga kayo, kahit ganun-ganun ninyo, alam niyo marami kayong dahilan kung bakit kayo late, galing sa opisina, kung bakit nakaligo na kayo pag uwi niyo sa bahay, bakit busog na kayo, hindi ba? Tapos sasabihin, bakit may buto pa ng manok dito? Fried chicken yan, galing sa Sogo. Di ba? Gago! Fried chicken yan, galing Jollibee. Sabihin mo, hindi, alam mo, sweetheart, honey, kumain lang akong Jollibee kasi along the way, habang gutom ako eh. Alam mo yung mga asawa, kukunin niyang buto na yan, tas titikman. Sogo to Dito mo ako dati dinadala. O, di ba? Sogo to Kasi nga, ang dami yung palusot. Wala yung palusot. Ito si Kimbo talagang makapalusot. Malupit eh. Mahagupit. Batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Pero tanong ng media kay Kimbo, Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga amount. There are some na typographical error. Dahil yung iba doon ay makikita naman eh. Kasi technical sa omnibus motion po, i-allowed yung paglagay ng numbers, kumbaga, dahil lang po siya error, siya mistakes. And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. sabi ni Kimbo, wala naman ng blanco ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya giit niya, it is legal, it is fully enforceable, it is valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. So that's basically the reason for why ang naging basihan ng GAA ay kompleto din. banat ni Kimbo, walang basihan at politika lang ang pagbatikos sa 2025 budget. Walang basihan, sinabi mo na nga, blanco. Ito talaga si ate. Ate! Huwag ganun. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang at Senado sa mga sinabi ni Kimbo. Pero dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang blanco sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Ano man daw tanong tungkol sa BICAM report, dapat Kongreso ang sumagot. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok. Eto, may kikwento kasi ako sa inyo. May malupit akong nalaman dyan. Di ko na lang sasabihin kung kanino ko nalaman ha, pero... ano naman, meron tayo mga kaibigan dyan, summer out there, di ko na lang sasabihin at mabubuking. Kasi marami pa rin dyan, may tapat pa rin sa bayan, mga kababayan. Meron pa rin po dyan, mga mahal pa rin ng bayan at nakikita nila yung katarantaduhang nangyayari dito sa ating budget. Alam mo, ganito lang yan eh. Ang sabi sa akin, naglaglagan po kasi nangyari. Nagkaroon po talagang blanco dyan. Tapos, naikalat yung blankong papel. Di ba? Hindi lang po si Ungab ang nakakuha niyan, kung hindi pati yung iba pang mga congressman, o kahit nga yung isang news reporter na mula sa UNTV, although deleted na daw, di umano, yung video na yun. Ba't ko kaya dinilit yun? UNTV, nagtatanong lang ako, bakit nyo dinilit yun? Hindi kasi doon sa video na yun, sinabi ng taga-UNTV reporter na nabigyan sila, blanco din. Tapos, ganito nangyari. Lumabas daw yung video ni Pangulong Duterte at saka ni Ugab. Nagkagulatan.
So meron daw tumawag mula doon sa kataas-taasan, papunta doon sa kataas-taasan. Bakit ganito to? Ano nangyayari dito? Bakit ganito? Mapapahamak ang aming boss dito. Sabi naman ng isang kataas-taasan. Hindi kasi ano, 'di ba? May ano na tayo, meron ng parang arrangement. Ano na 'yan? Alam niyo na yan. Ano ba paano? Huwag niyo nang pakialaman to. Yun ang sabi. Parang medyo nabalitaan daw ni kataas-taasan. Medyo nagkaroon daw ng parang kiskisan ika nga ng nagpataasan ng ihe na parang dali. Kahit ano pa rin, ako pa rin ang ano dito. Ganun nangyari, di ba? Tapos, ganun pala. Kaya nga nung una, bati kasi, tinanong sila ano sinabi, sinungaling si Duterte. Pero, nung they further investigated, yung nangyari, at nun yan, napag-alaman nila, totoo pala yung blanco. Siyempre, pataasan ng ihiyan, di naman yan magpapaka-humble at sasabihin, pasensya na, mali ang sagot ko, mali ang sinabi namin na nagsinungaling si Duterte. Hindi niya gaganunin yun. So, biglang kumabig. Pero dun sa pagkabig na yun, parang sinasabi niya, managot kayo dito. Sinong dapat managot sa inyo? So, sabi naman nung kabilang kampo, nung kataas-taasan, ganun ba? O sige, may tatanggalin na lang ako. Tanggalin na lang namin siya ganito para siya ang maano na ng sisi. So, yun ang balita ko. Nilaglag daw yung isa. Alam naman natin, di ba? Nilaglag na ho yung isa. So, pag laglag nung isa, laglag na. Oh. So, akala naman, medyo gaganon na yung issue na kasi nalaglag na yung isa, di ba? Gaganon na yung issue. Kaya nga, nung tinatanong yung iba dyan, yung mga congressman, tumatakbo kasi hindi pa nila alam yung kwentuhan ng dalawang kampo. Hindi nila alam kung ano setup, ano ba mangyayari, bakit ba, so paano na to? Ano na ang setup natin? Nahuli kayo. Hindi niya alam. So takbo muna siya. Ito, ipapakita ko lang sa inyo kung paano nagkatakbuhan. Ito, literal, nagtakbuhan Sinampahan ng ethics complaint. Hindi pala. Iba. Ito. Chotomate. Ito. Yan. Ayan, nagkatakbuhan dyan mga kababayan. Papakita ko lang sa inyo para mas maintindihan mo natin kung ano ho nangyayari dito. Kasi malupit ho ito. Ito dapat hindi natin na tatanggalan ng tingin kasi pag ito maano lang natin ng konti, ang daming diversion na ginagawa nila. Ang diversion nila yung kay Mabilog, marami pa silang diversion, yung papatawag ng mga vloggers, marami yung ICC, yan, lahat yan diversion yan dito sa budget na to. Itong bulilyaso, ito yung pangwawalang niya nila sa budget. Kaya sila naggumagawa ng kung ano-anong issue. Kaya tayo mga kababayan, focus tayo. Focus tayo dito sa kawalang niyan, panggagahasa ng budget natin. Resista sa issue tungkol sa manoy blankong item sa BICAM report ng 2025 national budget. Pati ang palasyo naghugas kamay. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Ayan na! Kindly lang, ma'am, Oy! Huwag kang tumakbo! Oy! Ang bibig ng mga kongresistang bahagi ng Oy! Si artista ba? Oy! Huwag kang tumakbo! Ito naman, si tagapagharang. Ng 2025. Tagapagharang! Sinubukan Uy, artista ba, no? Sino ba gumawa niyan? Si Koba yan? Ang pangalan, no? Atoy ko? Tanungin si Acting House Atoy Custom ba yan? Committee on Appropriations Chairperson Stella. Magaling kasing gumawa yun, si Atoy Custom Botong call dito. Pero Nagmamadali lang. Sorry. Magmamadali? Yeah. Bakit? Bakit siya nagmamadali? Anong meron? We're waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po. pati ang kabibitiw lang na chairman ng Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Hindi na siya Ako Bicol ngayon. Ako tahimik na. Ako tahimik party list. Ako iwas party list. Ang pahayag tungkol sa mga issue sa BICAM report. Giit ng Makabayan Block, kailangan ng magpaliwanag ng mga kapwa-kongresistang... Galing-galingan naman to. Anak ng wewe. Kala mo talaga may nakikinig sa'yo, no? Alam mo, madam, dapat ang itawag sa'yo kagulang-gulang. Hindi kagalang-galang. Diba?
Tigil mo na yan, umalis ka na dyan. Oh. Ito, ibig ko lang sabihin mga kababayan. Mga kababayan, talagang iniwas-iwasan nila ho ito. Pero magtataka ka, bakit ngayon may sagot na? Biglang, kanina. Inamin ni House Appropriations Committee. Alam nyo kung bakit? Ito daw narinig kong kwento. Tuloy natin yung kwento ko sa inyo. Ang narinig kong kwento, ito daw, dahil doon nagsalita si Bersamin, na sinabi niyang, wala kaming kinalaman dyan. Nainis daw si kataas-taasan. Hindi ko alam kung kataas-taasan yung kung kataba-tabaan. Sabi ni kataas-taasan, puta, bakit kami nilaglag kami dito Usapan na natin, di ba? Ilalaglag ko nga yung bata ko. Para malusolusyonan to, tapos nilaglag nyo naman kami, sabi nito. Sabi ni kataba-tabaan. Mali, hindi kataba-taba. Kataas-taasan. Sabi niya, gagalit siya ngayon kay Bersamin. Sabi, ano ba yan? Bakit mo kami nilaglag? Ayan, sabi. So, no choice na. No choice na. Kailangan ng sumagot ni Kimbo. Kailangan niya ng sumagot dito sa issue na ito. Kasi nabuking na po sila Di ba? Booking na po sila. Wala na po magagawa talaga. At talaga namang dito, it's a fact, mga kababayan. It's a fact. The question now is no longer whether it is blank or not. But one thing for sure, Escudero is a liar. Bakit? Sinabi na nga niyan blanco. Ay, ano sinabi niya? Hindi daw blanco yung pinirmahan niya. Liar. Mga liar Gortoel. Di ba? Ang hirap ang hirap po ba, sir? Ako nagtatanong lang Senator Chis Escudero. Mahirap po ba na i-sustain ng jowa ninyo? At kailangan ninyong bumaluktot ng prinsipyo? Ako nagtatanong lang ako sa inyo, sir. Medyo ba high maintenance po ba si Hart? Kasi ito huwag natin palagpasin ito, mga kababayan. This is sobrang kawalangyaan ho ito. Nung una sinasabi nila walang blanco. Ngayon, eto na. Ano sinabi? May blanco. Inamin na may blanco, pero may palusot sila. Ano palusot? Ito na nga yung kwento. So naturuan na si Kimbo. O ganito palusot mo. Blanco yan, pero alam na naman ng mga congressman yan. At saka meron namang technical group na maglalagay ng mga numero dyan bago i-print. At nung na-print, may numero naman na. Pero that's the point. Is it legal? Is it legal na pipirma ang isang senador, isang congressman na blanco? Pwede po ba yun? Hindi na natin pwedeng itanggi. Aminado na ho Hindi ho natin pwede itong itanggi dahil aminado na ang mga congressman. Mismong chairwoman ng appropriation, umami na. So yung mga nagsasabi dyan na hindi blanco, nung mga unang nagbigay ng statement, mga sinungaling kayo, mga animal kayo. Animal. Gago! Sinungaling kayo. Ito na nga yung sinasabi may blanco. Pero yung technical na lang ang maglalagay ng mga numero dyan. Tama po ba yun? Tama po ba na pipirma ka ng kontrata blanco? Sinong tarantadong pipirma ng kontratang blanco tapos sino maglalagay dyan? Ay, yung tao ko na lang, si Toto. Pwede ba yun? Hindi, ako pumipirma ako ng kontrata sa mga shows ng Mocha Girls Pwede po ba sa kumpanya, halimbawa, pinakamahigpit na kumpanya dyan, yung mga kasi-kasino? Oo, kasi mahigpit ang mga patakaran yan, talagang mahigpit sila sa pirmahan ng kontrata. Pwede ko ba sabihin na, pipirmahan ko yan, blanco, wala tayong usapan. Tapos, bahala na si Toto maglagay dyan. Pirmahan nyo na yan. Kahit blanco yung presyo dyan. Si Toto na lang. Yung Toto, pangalan nyo nung assistant ko Si Toto na lang maglagay ng numero dyan. Pwede ba yun, mga sir, mga ma'am? Isang malaking katarantaduhan yun, di ba? How much more? Budget ng Pilipinas, blanco. Saan kayo nakakita ng ganire? Answer me. Di ba? Saan kayo nakakita ng gayaan? That's a big fucking... Ay, sorry naman. Hey Siri, I'm sorry.
So, ayan tuloy. Sandali. Sumagot si... No need to apologize daw, sabi ni Siri. Hey Siri, wala kang pakialam. Oh, ang sasagot mo? Oh. Ang tagal ni AI? Anong eternal location? Wala akong sinasabi. Ano ba? Siri, you're stupid. That's not nice. That's not nice? Of course! If you are stupid, it's not nice. How dare you? Oh, ayan na, hindi na sumagot. Tumahimik na. Siri, hey Siri, you better shut up. You better not cry. Okay, I'm coming to town. Alright? Alright? I'm doing okay. If that's what you're feeling, let me know if you like some advice. I need advice because our government is messing up the budget in the Philippines. What can I do as a ordinary citizen of this country? What do you want to be reminded about? Ang haba ng tanong ko, tinanong mo lang din ako. Loko-loko rin to si Siri, no? Yan ang tinatawag na Apple Intelligence, hindi naman intelligence. Di ba? Pambihira, oo. Gago! Oh, hindi. Hindi, yan ang ating yan ang ating live ngayong araw na video natin ngayong araw to. Panoodin niyo lang yung mga video natin. Marami pa po tayong ilalabas na video ngayon kasi napakaraming balita ngayong araw na ito, ha? So, mamaya-maya mag-upload pa po tayo, ha? Okay. Bye-bye. O, akala nyo tapos na, no, ha? Hindi pa po, mga kababayan. Kasi hindi dyan nagtatapos yan kasi may update tayong nakita sa social media. Kahit sabi ko nga sa inyo, di ba, mga kababayan, na sinasabi kanina ni Kimbo na kesyo daw yung technical group ang mag-fill in dahil alam naman ng mga mambabatas yung pinirmahan nila. Hindi ho pwede yung ganun. Di ba yan yung sinabi ko? Di ba? Kita nyo naman, ano sabi ng dating Senate President? Yun din sinabi niya. Kinukumpirma lang po, mga kababayan, na hindi ho pwedeng ganun. Isang malaking katarantaduhan yung sasabihin mo, iiwan na namin, alam na namin yan, kaya blanco na yan. Ay nako, Miss Kimbo. Makinig ka kay Senator Tito Soto. Ayan, sabi ni Senator Tito Soto, some of our legislators need to undergo parliamentary rules and procedure workshop. Kakahiya ka? Gago! Ibig sabihin, kailangan ka daw mag-workshop. Wala kang alam. Ha? Ating naman kasi. Aral-aral din. Pag may time, wag lang sunod-sunod sa script ng amo mo o yung Panginoon mo. Nyo kasi, sip-sip kayo masyado. Kumakahimod kayo ng tumbong ng amo nyo. Kahit sasabihin nyo na, hindi nyo inaaral. Mantakin mo sabihin niya na technical group na bahala mag-fill in the blank. Ay, gaguhan naman yan eh. Ate, aral naman minsan. Sayang naman yung pinapasahod namin sa'yo na pinambibili mo ng mga signature mo dyan. Na relo, na bag, mga sapatos. Sayang naman yung binabayad namin sa'yo. Bayaran ka ng taong bayad, tapos ganyan ang utak mo, utak biya. Tapos pag punain namin kayo, magagalit kayo sa amin, bakit namin kayo pinupunay? Ano magagawa namin kung tatanga-tanga ho talaga kayo eh? Hindi pasensya na, pero yan ang katotohanan. Mantakin mo, ang simple-simple niyan ha. Ang simple-simple lang po niyan, madam, hindi nyo alam. Ayan ministerial correction by technical staff are never allowed in any bill. Much more alo. You can bring it to plenary. Diba? Sabi ko na ako, aminin ko sa inyo wala po akong dyan, wala po akong kaalaman sa mambabatas. Pero, madam, parang mas may alam pa ako kaysa sa inyo. Magpalit na lang kaya tayo. Kayo na lang maging vlogger. Malaki rin naman ang kita sa pagbablog. Makakabili ka po rin ng mga signature eh. Ako nga, nakabili ako ng Lacoste. Hindi ko ito binili. Binigay po ni Boss Dada to. Hindi kasi ako nga wala. Hindi ako congressman. Kanina, alam ko na yan.
Tapos na nga yung video ko, ina-upload ko na nga eh. Pero bigla ko nakita, pagkagaling ko sa isang gathering, nagpunta ako sa isang gathering, biglang nakita ko, tama pala yung sinabi ko. Akala ko nanguhula lang ako. Tama pala yung sinabi ko, bawal talaga ang technical group. Ba't di alam nitong congressman na ito? Ano ba ito? Tanga ba ito? Ba't di niya alam? Tapos magagalit kayo pag sinabihan kayong tanga. Hindi ko kayo sinasabihan ng tanga. Ang sinabi ko, wag po kayong tatanga-tanga. Magkaiba po yun. Wala kang alam, madam eh. Nakakaya ka, congresswoman ka pa man din. Di ba? Tapos magagalit kayo sa amin, no? Ano niya, iimbitahan niya for hearing for fake news. So, ibig po ba sabihin, fake news si Senate President, dating Senate President Tito Soto? Na bawal ang technical group ang maglalagay ng sulat-sulat dyan. Yung palusot kasi nito eh. Hindi sorry po madam I'm not against you. Siguro naman may utak kayo sa ibang bahagi ng buhay ninyo. Pero pagdating sa batas, wala po kayong alam. You cannot. You have to bring it back to the plenary. Sabi nga dito ministerial correction by technical staff ay never allowed in any bill. Sa kahit anong bill. Hindi pwede nga mag-fill up yung technical group lang o technical staff. Sabi niya, much more alo. Lalong-lalo na sa batas, hindi pwede na mag-fill up ang mga technical group. Alam mo, meron niyang biro dyan Narinig ko. Saan ko ba narinig ito? Kanino ko narinig ito? Correct me if I'm wrong Sana, hindi ko nahulaan ko kanino. Basta may narinig ako Sabi, si Chis Escudero daw, sabi, hindi ako, dito hindi ako confirm dito. Kaya lang, narinig ko lang ito. Sabi doon siya, si Chis Escudero daw, pina-check daw niya sa tao niya, kaya nagtiwala na lang siya doon sa tao niya, kaya niya pinirmahan. May narinig ako tuloy na komento, sabi, anak ka pala ng weteng. Di Chis Escudero, ikaw na lang yung mag-stop at yung stop mo na lang ang gawin nating senador. Kasi mas may tiyaga pa yung stop mo na i-double check. Napakinggan ko lang naman yung komento lang naman As in stop, S-T-A-F-F. Dan Fernandez, ko ba yan? Hindi, totoo, di ba? Sinasabi nga na gano'n, na parang ganyan. Ako, gano'n din nasasabihin ko dito kay Stella Kimbo. Kung wala kang alam, mag-resign ka na lang, magpalit na lang tayo. Bili na lang ako ng tirahan dyan sa bahay dyan sa Marikina. Tapos, ako na lang ang tumakbo dyan. Sa totoo lang, mas alam ko pa Hindi naman siya nang pero ako, kasi matik naman yun. I mean, siguro naman kahit sinong Pilipino, common sense yun mga kababayan. Pipirma ka ng kontrata pa lang, hindi pa batas yan usaping kontrata laang. Ibig sabihin, pakikipagkasunduan sa kadil mo. Di ba? Sa kontrata pa lang Hindi naman pwedeng pipirma ako, pipirma yung producer ng blanco. Tapos sasabihin na lang namin, napirma na natin. Bahala na yung ating assistant na mag-fill in the blanks. Hindi pwede yung gayon. Sabi nga di ba? Much more a law. Di ba? How much more? Batas yan. Hindi lang yan batas. Hindi lang yan. Hindi ko naman sinasabing yung ibang batas, simple lang Hindi lang yan batas-batas yan. Yan po ay isang magastos na batas. Bakit kanyo? Hindi uusapin ng milyon to. Hindi uusapin ng bilyon to. Ito'y usapin ng trilyon. Ganong kalaki ang usapan dito. At higit sa lahat, hindi nyo pera ito. Naintindihan mo, madam? Naintindihan mo ba yung sinasabi ko? Hindi mo pera to. Hindi mo pera to para sabihin technical staff na lang ang maglalagay ng magpipil in the blanks dyan. Pera to ng taong bayan. Galing ito sa bulsa namin.
Ewan ko nga kung nagbabayad kayo ng tamang tax. Ako nagtatanong lang ha. Pero kami, wala kaming choice. Bakit? Wala kami sa kapangyarihan eh. Wala kami sa posisyon. So kailangan namin magbayad ng tamang tax. Hindi ko sinasabing yung mga nasa posisyon hindi nagbabayad ng tax ha. Marami lang. Gago! So sa madaling salita, madam, this is not your money. So therefore, kailangan yung bantayan ng maigi. Hindi pa pwedeng iiwan nyo na laang ng blanco. Kaya, alam mo, dyan sa bunganga mong yan, nahuli talaga na may tunay na kagaguhang nangyari dito sa budget. Mga kababayan, whether you are yellow, pink, loyalista, Duterte, o kung ano-ano mga kulay, ano na ho ito? This is a close issue. Anong ibig ko sabihin ng close issue? Meaning, pagbalik-baliktarin mo, blanco ang pinasang and BICAM report. Yung pinirmahan ng mga putang inang mambabatas natin ay blanco. Yung ibang bahagi. Pasensya na ha. Hindi ito pagmumura sa bawat isa. Hindi nakapertain to sa bawat isa. Ito po ay nakapertain sa mga putang ina na pumirma nang hindi man lang tinitingnan ko ano yung pinirmahan. Nakakainit ng ulo. Ika nga. Bakit to? Pera namin ito eh. Pera namin ito, pinagkatiwala namin sa inyo. Kasi binoto ng mamamayan kayo eh. Para siguraduhin na tama ang paggastos ng pera namin. Pero nakakaputang ina, uulitin ko, nakakaputang ina, pababayaan ninyo sa pamamagitan ng pagpirma ng blanco. Sorry ha, nakakagalit ho ito. Kasi hindi ho biro sa akin to. Hindi ho biro sa akin ng magbayad ng tax. Pasakit sa buhay ko yan. Sigurado ako, lalong-lalo na yung mga mamamayan. Pasakit din ho sa buhay nila kaysa na iba, pakain na lang nila sa anak nila, gatas ng anak nila. Diba? Kaysa na ipakain na kanin na lang sa pamilya nila. Ibabayad pa nila sa tax. Tapos, blanco, pipirmahan ninyo. Hindi ho, kayo mga kababayan, hindi ho ba nakakagago ho ito, nakakawalang niya? Mantakin mo, pinagkatiwala sa iyo yung pera namin ng bawat isang mamamayang Pilipino nagbayad ng kanilang tax. Di ba? Bawat isa sa amin, nagbayad kami ng tax namin. Tapos sasabihin ninyo, hindi, okay na yan. Alam na namin yan, memorize na namin yan. Ang technical staff na lang ang bahala mag-fill in the blanks. Mahal niyo po ba trabaho ninyo? Ako nagtatanong lang ako. Hindi ko po kayo minumura ha. Hindi po. Yun po ay aking ekspresyon lamang. Hindi po yun pagmumura at nakapertain sa mga congressman. Hindi po. Ilinawin ko lamang po. Yun ay aking ekspresyon lamang ng frustration. Na grabe ho ang pasakit sa aming mamamayan na magbayad ng tax tapos pababayaan laang ng ganyan. Hindi ho tama yun, sir, ma'am. Sana ho wag ganyan. Kasi ho, hindi ho tama. Masakit sa amin. Masakit po sa bawat Pilipino. Na malaman yan na pinabayaan ang ating pera, pinabayaang blanco, at hinayaan lang natin ang iilan. Una-una, kung sinasabi nyo ay totoo na technical staff, ma'am, hindi po namin binoto yung technical staff na yun. Hindi sila ang binoto namin. Kayo. Kayong mga congressman ang binoto namin. Meaning to say, kayo ang magtrabaho, hindi yung mga technical staff. Kung gusto ninyo, palit na lang ho kayo ng technical staff ninyo. Sila na lang ang congressman, congresswoman, kayo na lang ang maging staff, di ba? Kasi hindi nyo rin naman binabantayan eh.
Di ba? Ano madam, busy ka sa kaka-shopping? Gago! Hindi, busy po ba kayo kaka-shopping? At hindi nyo mababantayan, dapat kaya yung technical staff lang nagbantay. Ako naniniwala, hindi naman po siguro ganun. Di ba? Ako naniniwala kaya nangyari ang ganyan, dahil po sa, yan ang script, para mapalusot yung booking na blankong BICAM report. Booking na po ito eh. Hindi na ho natin madidelete ho ito. Booking na po. That the BICAM report may mga blanco, ang daming bakante, at meron nag-fill up papunta sa printing going to the GAA o yung batas na pipirmahan ng ating Pangulo. Yan po ay established na. Blanco at may nag-fill in the blanks. Hindi ho tama yan. Yan ang sinasabi ni Senate President Tito Soto. Dapat ibalik sa plenaryo. Bakit? Hindi po pwedeng gayon-gayon lang. Tama mali, mga kababayan. Kaya mga kababayan, huwag po tayo magpapalinlang sa mga diversion na issue. Tutukan natin itong budget. Dahil hindi ho ito biro. Sigurado ho tayo, kaya nagkaganire ito, dahil merong gustong makinabang sa budget. Ang malamang sa malamang, kandidato yan. Malamang sa malamang, may plano yun sa 2028.